Pero meron pong naging presentation itong si Secretary Recto tungkol sa PhilHealth. Di ba, lagi ko po itong binabanggit, yung pagkuha ng 89.9 billion na pondo ng PhilHealth para pondohan itong unprogrammed appropriation ng gobyerno. No? So, nag-present po si Secretary Recto sa Senado at meron siyang mga sinasabi daw ng mga tao na fake news at ito yung kanyang tugon. So, sabi niya, sinasabi daw namin, kasama po ako dito kasi ilang beses ko nang sinabi na illegal ang ginagawang hakbang ng Department of Finance na pangungulekta ng mga pera, mga natutulog na pera ng GOCCs, particular na ang PhilHealth. Ito po ang sagot ng Department of Finance. Ayon daw ito sa batas, ang Republic Act number 11975 or the General Appropriations Act of 2024. Dumaan muna ito sa masusing pagrepaso ng DOF para malaman kung makakatulong ba ito sa paglago ng ekonomiya. At mayroon kaming mga nakalap na mga pabor na opinion galing sa OGCC. Ito po yung Office of the Government Council at COA. Hindi ko po babawiin yung sinabi ko. Ang sinasabi ko po, itong ginagawa ng Department of Finance at ng Kongreso na kuhanin ang pondo ng PhilHealth para pondohan itong unprogrammed appropriation ng gobyerno ay illegal. Kasi po nakalagay sa Constitution natin, kung magkakaroon tayo ng batas, dapat isa lamang ang tema nito. Ito pong batas na sinasite nila, yung General Appropriations Act. Yan po yung ating budget law, no? So ang purpose po niyan ay mag-budget. Pero dito sa ginagawa nila na pagkuha ng pondo ng mga GOCCs kasama na ng PhilHealth, yan po ay hindi aligned sa pagbabudget. Ibang topic na po yan. At para po magawa nila yan, ibig sabihin ay inaamyendahan nila ang iba't ibang batas na nag-govern sa mga GOCCs, kabilang na dito yung PhilHealth. Kasi halimbawa po, sa PhilHealth, sa batas po ng PhilHealth, napakalinaw na sinasabi na kung may pondo ang PhilHealth, dalawa lang ang maaaring paggamitan nito. Ito ay either palawakin yung programa or serbisyo na ibinibigay sa atin ng PhilHealth o kaya ay ibaba ang premium. So kung sinasabi nila ngayon na pwede nang gamitin ang pondo ng PhilHealth para pondohan ang ibang programa ng gobyerno, edi parang binago mo na rin yung Universal Healthcare Law natin. So sinasabi po natin, illegal yon kasi po mayroon din tayong mga Supreme Court decision, no, na nililinaw din na hindi maaaring gamitin ang Appropriations Act, yung budget natin, para amyendahan ang ibang batas. So yung ginagawa na to, itong provision na sinasite ng Department of Finance ay inconsistent po sa mga previous decisions na ng Supreme Court. Kaya sa Friday po ng umaga ay itutuloy natin yung pagfa-file natin ng kaso sa Supreme Court para labanan at questionin yung legality ng ginagawa ng Department of Finance at ng Kongreso. Yan. Pa-shoutout muna tayo kay Ma'am Davina Villafuerte, watching from London, at si Ma'am Virginia Omoso Guanzon. Ayan. Ito yung first slide ni Secretary Recto. Para may seryosong discussion naman tayo ngayong gabi. Yung pangalawang slide, sabi niya, ilalagay ang mga pondong nakalap sa Maharlika Investment Fund. Parang wala naman pong sinabi na ilalagay sa Maharlika Fund itong pondong to. Ang sinasabi po natin, yung strategiya na ginagawa nila ngayon ay parang yung strategiya na ginagawa nila nung sinimulan ang Maharlika Investment Fund, na kinukuha ang mga pondo ng GOCC at inililipat sa executive branch kung paano gamitin ang mga pondong ito. So yun po yung nililinaw doon. Pangatlong akusasyon, kailangang ibalik ang 90 billion na nakuha ng PhilHealth at now na. Sabi ng DOF, 20 billion pa lang ang na-remit sa PhilHealth Treasury. Oo nga, 20 billion pa lang, pero hindi nila dinideny na kukuhanin ang kabuang 90 billion. At yun po ang punto, ano. Pero wag po tayong mag-alala, magpa-file po tayo ng temporary restraining order kasama ng petition natin sa Friday para mapigilan na yung patuloy pang pagre-remit
Dahil naniniwala nga po tayo na illegal itong ginagawa nila. Pang-apat na sinasabing fake news. Dahil dito, simot ang pera ng PhilHealth, magiging bangkarote ito. Sabi ng DOF, ang liit kasi, may matitira pang 500 billion sa benefit chest fund ng PhilHealth. Ayon mismo sa kanila, labis-labis ito para bayaran ang kanilang multi-year claims. Alam niyo po, pag tiningnan nyo yung corporate operations budget ng PhilHealth, annually ang sinasabi nila, ang budget nila ay 250 billion pesos, no? Pagbayad ng benefits. At sa totoo lang po, napakarami pong ospital ang lumalapit sa akin para sabihin na hindi pa sila nababayaran ng PhilHealth. Ang dami na pong maliliit na ospital ang nagsasara dahil hindi nare-reimburse ng PhilHealth. Ano nga po ba ang mangyayari kung meron tayong health insurance kung wala namang magpo-provide ng services? Napakalaking problema po niyan, hindi po ba? At ang pangalawang punto dito, kung may pera ang PhilHealth at hindi ito nagagasta, ang dapat na ginagawa ng PhilHealth ay palawakin yung serbisyo natin. Katulad na nga po ng mga nabanggit ko nung ilang session natin, no? Napapakinabangan lang natin yung PhilHealth kapag na-hospital tayo. Tapos, hindi lang yon, napakakapiranggot lang ng kino-cover ng PhilHealth sa pagkakasakit natin. So, hindi naman po ata tama yon. So, kung sa palagay ng PhilHealth ay may pondo sila at napakalaki nito, at tinaas nyo pa yung premium from 4% to 5%, hindi naman po ata makatarungan na kuhanin ng perang ito at gamitin sa ibang proyekto ng gobyerno. Ito po ay dapat ginagamit nyo para pagbutihan ang serbisyo nyo sa amin bilang mga mamamayan. Baka po dapat ay ine-expand na sa outpatient coverage para naman hindi na natin hintayin na ma-hospital pa tayo bago mapakinabangan ang PhilHealth. So, instead na kuhanin ang pera ng PhilHealth, ang dapat po atang ginagawa ni Pangulong Marcos, ni Secretary Recto, at ng Department of Health dahil sila yung umuupo sa board ng PhilHealth. Pinupukpok ang PhilHealth na gawin yung trabaho nila dahil ang punto po ng pagkakaroon ng universal health insurance ay tayong lahat magkaroon ng health insurance coverage, maiwasan yung mga catastrophic na paggasto sa healthcare. Ibig sabihin yung bang tipong sadsad na tayo, naubos na lahat ng savings natin sa pagbabagamot ng ospital or hindi na nga tayo pupunta sa ospital dahil wala tayong panggastos, no? Yan po ang point ng PhilHealth. Kaya tayo may health insurance. So, ito naman. Babawasan ito ang mga benepisyong makukuha mo sa PhilHealth kung ikay magkakasakit. Totoo naman po, hindi po babawasan yung serbisyo na pinoprovide na ngayon kung kukunin nila yung pera. Pero hindi rin madadagdagan yung serbisyo, which is a betrayal po sa ating mga mamamayan. Kaya sana matauhan itong pamahalaan, no? Lalo na ang DOF na instead na kinukuha niyo yung perang yan, ayusin niyo naman po yung serbisyo ng PhilHealth. Ito, mga contribution ng members ng PhilHealth ang kinuha. Dito po ako nagagalit talaga. Kasi sabi nila, hindi daw totoo. Hindi gagalawin ang contribution ng miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi ginamit na subsidy ng gobyerno. Alam niyo po, mag-music tayo, babawi ako sa inyo mamaya. Alam niyo po, itong kinukuhang pondo ang PhilHealth may dalawang source ng fund. Isa ay yung galing sa contribution natin at yung isa ay galing sa subsidy ng gobyerno. Dahil ang punto po ng universal health insurance ay tayong lahat magkaroon ng health insurance, whether mayaman ka or mahirap ka. Itong subsidy ng gobyerno ay galing bilang bahagi ng excise tax na binabayaran natin mula sa alcohol, tobacco, at yung mga sugary sweetened beverages. So, certain portion of that automatically nilalagay po yan sa PhilHealth para yung mga taong walang kakayahang magbayad ng premium ng PhilHealth ay ma-enroll sa PhilHealth. Ganun po yung konsepto ng insurance. So, yung subsidiya na yan ay hindi yan pera ng gobyerno, pero yan ng taong bayan mula sa taxes na binayad natin na ginagamit ngayong premium para sa mga kababayan natin na kailangan ma-enroll sa PhilHealth katulad ng senior citizens
yung mga may disability, at yung mga walang kakayahang magbayad para po maproteksyonan din sila at yung kanilang mga pangangailangan pangkalusugan. Ngayon, ang implikasyon ng sinasabi nito na binabawi ang government subsidy, what does that mean? Ibig sabihin, kami na lang po, yung mga nagbabayad ng premium, ang magpopondo na rin ng pangangailangan ng mga non-contributing members. Yun po ba yun? Yun po bang ibig sabihin nun? Ang pangalawang punto po, pag po yung pera na yan na subsidy, pinasok na natin yan sa PhilHealth. Hindi na po yan hinihiwalay as subsidy. Premium po yan ng mga non-contributing members. Okay? Ang tawag po sa kanila, indirect contributor. Hindi naman sinabing indirect dependents or indirect members, diba? Ang tawag sa kanila, indirect contributor. Root word, contributor. Okay? So, nagbabayad pa rin po sila. Pera pa rin po natin yan. So, hindi po tayo ang fake news. DOF po ang fake news. To. Walang health-related project na mapupuntahan ang mga PhilHealth funds. Sabi nila, ito ay gagamitin pang tustos sa pagbayad ng utang ng COVID allowances sa mga frontliners na nagkakahalagang 27.5 billion pesos. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot. Ayan, why remove the subsidy? Kinukuha nila kasi popondohan nila yung unprogrammed fund ng budget. Namaya explain ko ano yung unprogrammed fund. Nakakalungkot po na hanggang ngayon, itong mga allowances ng mga frontliners natin ay hindi pa binabayaran ng gobyerno. Alam niyo po bang ginawa nila? Itong unpaid allowances ng mga kababayan nating health workers, instead na ilagay dun sa funded portion, ito po kasing budget natin, yung national budget natin, may dalawang portion yan. Yung funded, yung siguradong may pondo, at saka yung unfunded. Ibig sabihin, hindi sila priority at mai-implement lamang sila kung may extra na pera ang gobyerno. So kung talagang sinasabi ng gobyernong to na priority ang frontliners, bakit niyo po doon nilagay sa unprogrammed fund itong pangbigay ng allowance ng frontliners na panahon pa ng pandemic? Di po ba napakalaking tanong nun? Alam niyo po ba kung ano yung nilagay nilang priority? Yung siguradong mapopondohan. Well, pinalaki nila ng todo. Ito yan yung budget ng DPWH. Ang pinropose lang ng DPWH for 2024 ay 821 billion pesos. Pagkatapos dumaan sa Kongreso, yung 821 billion naging 997 billion pesos. Pinalaki po yan ng 176 billion. Sinabi na nga ng DPWH, ito lang yung kaya naming i-implement Tapos dinagdagan pa ng Kongreso, no? Meron pang isang provision dito sa DPWH, tinatawag nilang Convergence and Special Support Program. Itong nasa Convergence and Special Support Program, ito yung mga kalsada, mga multi-purpose building, yung mga nakikita nyo building na nakalagay yung pangalan ng mga iba't ibang politiko. Yan So originally, ang unang budget dyan ay 174 billion 174 billion pesos. Ilang bilog, ilang circle po yun, ilang zero yun, siyam. Pagkatapos dumaan sa Kongreso, yung 174 billion, naging 411 billion. Hindi lang po dumoble. Sumobra-sobra sa pagdoble. Nag-increase ng 136%. Yan po yung mga pinrioritize nila. Tapos itong pangbayad sa allowance ng frontliners natin, nilagay nila doon sa unappropriated program. At yung pong mga unappropriated program, hindi yan ma-implement unless may additional revenue yung gobyerno. Kaya ganito ginagawa nila. Kinukuha nila ngayon yung PhilHealth natin para doon ilagay sa mga programa na nilagay nilang hindi priority. Nagtataka naman kayo, bakit pinalaki ng ganito kalaki ang pondo ng DPWH? Ano ba ang malapit na? Malapit na ang eleksyon. Kaya naman hindi ba talagang nakakagalit? No, niloloko na tayo So ayan, dito nga kinonfirm Sabi daw, walang menu, nakatago at discretionary ang mapupuntahan ng mga GOCC remittances. Sabi nila, hindi totoo yan. Mapupunta to sa unprogrammed appropriations. Yun na nga po yung sinabi ko. Unprogrammed appropriations, yung hindi masyadong priority nung nag-budget sila. Pero doon nila pinagsasasaksak. Nakakatawa nga po ito Kasi tinitingnan ko yung speech ni Pangulong Marcos
nung SONA. Tapos may binanggit siya doon mga priority infrastructure. Kasama na yung Panay Negros Bridge. Nasa speech po yan noong 2023, hanapin nyo. Ngayon, tiningnan ko yung budget na sinubmit ng DPWH for 2024. Nandun pa yun, sa program, ibig sabihin priority. Nung matapos yung budget na ipinasa, pinirmahan ni Pangulong Marcos, nasa unappropriated fund na siya. Akala ko ba priority yan ng presidente, nasa SONA pa siya. Nung pinalabas niya yung budget, nasa unappropriated na siya. Gagamitin niyo na namang justification ba para kuhanin ang PhilHealth namin. Tapos binanggit pa raw ni Secretary Recto. Alam nyo, itong mga popondohan sa unappropriated portion of the budget, maglilikha ng kadagdagang trabaho. Ayan, it will increase the real GDP by 0.7%. Magkakaroon daw tayo ng dagdag na trabaho para may panggastos tayo sa ating healthcare. Di ba nakakaloko naman yun? Hindi po kami nagtatrabaho para bayaran yung ospitalisasyon namin. Nagbabayad po kami ng PhilHealth para yung PhilHealth ang sasagot sa pagkakasakit namin. Mukhang hindi nyo po naiintindihan yung konsepto ng health insurance. Okay? Ito nga po yung nakakatawa Ang tawag po kasi dito ay fiscal mismanagement dahil inaasahan ko ang Department of Finance na uunawaan na nung pinasa ang budget at sinabi nila na gusto nila maging populist, diba? Sabi nila, no new taxes. Hindi daw magpapasa ng bagong tax. Pero alam naman na palaki ng palaki yung budget ng gobyerno, palaki ng palaki yung gastusin. So pag sinulong nila yan, pinirmahan yung budget, pinalaki pa ng 450 billion yung unprogrammed fund. Yung utang natin for 2024, lalaki by 6.4%. At sinasabi din dito na yung lakabuang utang over the years ay lalaki. Yung debt to GDP ratio ng 61.4%. Alam naman po nila pala natin yan. Bakit inilusot itong budget na sobrang inflated? Hindi po ba? Tapos ngayon kukuhanin niyo yung PhilHealth Fund na imbes na ini-improve yung serbisyo sa atin, kukurakutin para pondohan yung kanilang mga priority program. So nakakalungkot po talaga. Ginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Ang dapat pong ginagawa ng presidente ay pinupukpok yung mga nasa PhilHealth para pag-igihan yung serbisyo sa atin. Yan. So may tanong po dito, kung mali po ang pag-divert ng pondo sa PhilHealth, sino po ang hahabol sa gumawa ng maling hakbang sa pondo ng PhilHealth? Tayo po, yung mga may kakayahang magkaso. So tayo po kasama ang Philippine Medical Association, mga batayang sektor, groups, individuals with disability. Tayo po ay magfa-file ng kaso sa Supreme Court ngayong Friday. Ipapasa na po natin para tutulan natin at questionin natin maging ma-declare na unconstitutional itong ginagawa nila. Okay? Ayan. So nakuha po ngayon ng Department of Finance, nakuha na nila yung 20 billion mula doon sa kabuuang 89.9 billion. Ayan. Tama, Bugi. Sabi ni Bugi, there should be a law. Bawal magkasakit. Oo nga, sa atin bawal magkasakit kasi sabi nila magtrabaho ka daw para magbayad ka ng healthcare mo kasi kukuhanin nila yung PhilHealth, no? Wala na talaga, sabi ni Larry, wala na talaga tayo maaasahan sa mga politiko natin. Yun nga po kaya dapat ginagawa natin to kasi isipin nyo, iwanan natin sa mga anak natin yung ganitong klaseng pamamahala, ganitong klaseng gobyerno. So nakakalungkot, no?